ka ba? Alam mo ba kung sino kami? Kinakausap mo ba kami? Saan mo na kong lakas ng loob? Hindi ba parang pinapahiya mong sarili mo? Sige na, Shushing. Hayaan na lang natin sila. Hindi natin sila kayang talunin. Kahit dumating ang ate ko, kailangan pa rin siya magpakumbaba. Huwag kang matakot. Nandito ako ngayon. Walang makakalapit sa atin. Sige. Kung kaya mo, ituturo ko sa'yo kung ano ang dapat mong parusa! Sadali lang. Sa tingin ko, ayos lang ito. Mga maliliit lang naman ito. Hindi na kailangan palakihin. Bigyan mo ako ng diskarte at bibigyan kita ng diskarte. Magandang usapan ito. Magandang usapan? Maganda. Si Miss Shen, kaibigan ko siya. Walang mali sa sinabi niya kanina, kaya bibigyan kita ng diskarte. At wag na siyang kapitan ng problema. Tungkol naman sa'yo, pag humingi ka ng tawad ngayon at nakiusap na iligtas kita, baka maghanap ako ng paraan para ayusin ito. Ano, karapat-dapat ka ba? Bakit? Sige, kung ayaw mo magpatalo, paghandaan mo na ang sarili mo. Shushing. Ziyue, wag mo kong sisihin kung pabayaan kitang mamatay. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Kahit epektibo ang impluensya ko, hindi ko kayang pigilan yung mga taong gustong mamatay. Shushing, susubukan kong hadlangan sila. Ikaw nang mauna, hindi nila ako gagawa ng masama. Hindi na kailangan. Ay nako, mamamatay ka! Hindi ba sinabi ko na sa'yo, walang makakagalaw sa atin? Ziyue, hindi mo ba naiintindihan? Yung mga taong tulad niya na di marunong magpasalamat, kung manatili siya sa tabi mo, wala siyang kwenta. Hindi mo rin siya maaasahan. Isa pa, pabigat pa siya. Magdadala siya ng kapahamakan sa kapangyarihan at posisyon. Hindi siya kasing taas ko. Kapangyarihan? Posisyon? Ano ba talagang tingin mo sa sarili mo? Ano mga pinagsasabi mo? Hindi ako natatakot na sabihin to sa'yo. Kasi ako, ang administrative director ng Tengyuan Group. Administrative director ng Tengyuan? Akala ko kung anong mataas na posisyon meron ka. Kung anong mukhang hingin mo sa akin. Isa ka lang clown na maliit dito at akala mo karapat dapat ka makipag-usap sa akin tungkol sa karapatan at posisyon? Ikaw? Hindi mo ba alam kung anong posisyon ang hawak ng Tengyuan Group sa South Province? Alam niya ng gusto ito. Sasabihin ko sa'yo, siya ang pangalawang anak ng Su family sa South Province. At may-ari ng Tengyuan Group, si Su Shen. At ako naman ang Vice President ng Wanheng International at ang Lin family ng South Province, Lin Fei. Mr. Su? Miss Lin? Isang administrative director ka lang naman. Wala kang karapatan makita ako kahit minsan. Ngayon, humingi ka pa ng pabor sa akin? Ganon ka ba katapang? Pasensya po, Mr. Su. Hindi ko alam na ikaw pala yan. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Huwag niyo na pong sayangin ang oras niyo sa isang maliit na tulad ko. At least, may alam ka kung sino ka. Tama po kayo, Mr. Su. Tama po kayo, Mr. Su. Ziyue, sila si Mr. Su at si Miss Lin. Magmadali kang humingi ng tawad sa kanila o lalala ang sitwasyon. Kapag na-involve ang dalawang pamilya natin, tapos na tayo. Hindi na kailangan humingi ng tawad. Ang dapat humingi ng tawad ay sila. Anong ibig mong sabihin? 1 minuto, humingi kayo ng tawad kay Ziyue. Kung hindi, kayo ang mananagot. Nawala ka na ba sa isip mo at puro kalokohan ang sinasabi mo? Sila ang pinakamahalagang binata at dalaga sa Timog Lalawigan. Sino ka ba para mangahas na magsalita sa kanila ng ganyan? Eh ano naman? Matigas talaga ang ulo mo. Wala na itong lunas. Ziyue, kailangan mo nang putulin ang koneksyon mo sa lalaking ito. Wala siyang alam na pinapanganib niya ang sarili niya. Pati ikaw nasama. Hindi na kailangan. Lin Fei, kung gusto mong gawan ako ng problema, sige. Pero walang kaslan si Shushing. Basta't makawalan mo siya, pwede kong tuparin kahit anong hiling ninyo. Oh. Kahit anong hiling? Ziyue, para sa taong ganito, ginagawa mo ito para sa kanya? Karapat dapat ba siya? Wala ka ng kinalaman doon. Kung talagang gusto mo na ipagtanggol ang mahirap ng taong ito, mas talo ko siyang hindi palalampasin. Shen Ziyue, hindi kita pahihintulutan. Ikaw? Kung handa na siyang ibigay ang sarili niya. Di ba? Siyempre, kailangan matupad ko yan. Sushen! Baby, maglaro tayo ng sabay. Kapag napaglaruan ko na siya ng todo, pwede ko na siyang ipasa sa aliping ito para laruin. Kahit tinanggap niya ng ganitong mahina, karapat dapat lang ito sa kanya. Sushen! Ang 1 minuto, tapos na. Tara na, dalhin mo mga tao doon. Hindi pa tapos ang pag-aayos ng mga ari-arian. Kailangan nating putulin ang ating sariling daan. Ayusin ang mga ari-arian para ipasa kay Mr. Sen.
Kung hindi, si Mr. Chu, hindi siya masisiyahan. Hindi naman masama ang kaunting paghihintay. Bagamat tayo ay nasa dulo ng daanan, hindi ibig sabihin na maabuso tayo ng kahit sino. Mabuti na rin, ito ang tungkol sa dangal ng pamilya natin sa Hinara. Tama. Paalala sa mga bata. Sa mga susunod na gawain, dapat tayong magiging mababa ang profile para hindi tayo mag-iwan ng masamang reputasyon. Tama ang sinabi mo, ang ibig sabihin ni Mr. Chu. Kung mga susunod na henerasyon natin ay may mabuting asal, maaaring bigyan sila ng pagkakataon. Kung dalawang batang ito may gagawin na masama, baka mahirapan silang makatakas. Tara na. Dadating na ang papa ko at ang pinuno ng pamilya Su. Maganda na kayo sa inyong kamatayan. Mr. Su, Miss Lin, sa totoo lang, hindi naman ganun ka-close ang relasyon namin. Pagdating ng mga pinuno, pakiusap, ipaliwanag niyo sa kanila ng maayos. Huwag kayong magalit sa akin. Lalo na siya, kanina pa sinisigawan ng pinuno ng pamilya Su. Sobrang mayabang, dapat siyang parusahan. Alam ko yun, hindi siya makakatakas. Kala mo ba makakatakas ka kung sasama ka sa kanila? Hindi ka pa rin ligtas. Kung hindi mo siya iiwasan, mas mabuti pang sabay kayong mamatay. May mga pinuno mula sa dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa South Province na darating mamaya. Kung makakaligtas ka hanggang doon, luluhod ako sa'yo na parang aso. Sige, tandaan mo mga sinasabi mo. Hanggang sa huli, nagpapanggap ka pa rin? Tatawagan ko si ate. Tsak may solusyon siya. Huwag nang tumawag. Darating ang papa ko at ang mga kasama niya. Shinzi Yue. Walang makakaprotekta sa inyo ngayon. Sino ang nangahas? Ako si Lenzhen Yu. Ako ang Executive Director ng Tengyuan Group, Zhao Mingyuan. Kumusta po kayo, Mr. Su at Mr. Lin? Bakit nandito kayo? Dumating ako para makipag-usap tungkol sa isang proyekto ngayon. Hindi ko inaasahan na pagdating ko, makikita ko agad ang taong iyon. Hindi lang siya nagsabi ng mga masasamang salita sa inyo. Sabi niya mapapaluhod niya kayo. At higit pa ron, siya pang nanakit kay Miss Lin at kay Mr. Su. Sobrang kapal ng mukha niya! Gusto kong makita kung sino ang may tapang na ganyan. Siya yun. Walang pakundangan na ginawa ang gusto niya. Walang paggalang sa ating pamilyang Su. Pa, tingnan mo. Sinampal niyang mukha ng anak mo. Sa mga sampal niya, kailangan patayin mo siya ngayon para may pagtangundangan ng anak mo. Walang respeto, Mr. Chu. Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang saktan ka ngayon, walang makakapigil sa amin sa South Province. Walang makakaprotekta sa kanya. Security! Hulihin niyo ang taong nanakit sa anak ko. Apa! Mr. Su, Mr. Lin, pakiusap. Pakawalan mo siya. Hindi na kailangan. Shushing! Sa buong South Province, walang makakaprotekta sa akin. Mr. Lin, Yewei dyan. Mukhang lalong nagkaroon kayo ng lakas ng loob. Mr. Chu... Walang alam sa peligro. Pasaway! Ano ba talagang pagkakakilanlan mo? Nandito na ang papa ko at si Tito Lin. Kung ayaw mo mabuhay pa, sabihin mo na! Salot ka sa pamilya! Manahimik ka! Pa, sinaktan mo ako? Bilis! Lumuhod ka at humingi ng tawad! Pumunta ka sa sasakyan at kunin mo ang maleta ko. Humingi ng tawad? Sinabi mo ba kailangan kong lumuhod sa kanya at humingi ng tawad? Pa, nagbibiro ka ba? Bakit? Humingi ka ng tawad! Huwag mo na kong pahirapan pag uli! Susigaw ng pamilya Su. Kumusta na, Mr. Shu? Ito ay maliit na pasasalamat mula sa pamilyang Su. 5 milyong cash. Tanggapin niyo po ito, Mr. Chu. Pa, Mr. Su! Mukhang naiintindihan mo rin pala. Nakita mo ba? Lumod na siya. Ito! Mr. Chu, bakit? Sa tingin mo ba magaan ang parusa? Hindi naman. Naiintindihan ko na. Gusto mo kong parusahan? Pa! Balaw ka ba? Manahimik ka! Dalhin siya palabas. Hintayin ang hatol. Pa! Bitawan niyo ako! Pa! Tulungan mo ako. Ano bang nangyayari sa kanya? Mr. Chu, ang batang ito, isang rebelde, sirang ugali, hindi siya pwedeng mapatawad. Huwag kang mag-alala, papatalsikin ko siya sa pamilya namin. Tatapusin ko lahat ng pagkakataon niya! Seryoso ka ba? Siyempre naman, kung sino man ang malakit kay Mr. Chu, karapat dapat siyang parusahan. Pa, huwag mo kong iiwan. Alam ko naman hindi ako kasing galing ng kuya ko. Pero anak mo rin ako. Ikaw... Pwede akong humingi ng tawad. Pwede akong magbayad. Mr. Chu, sinaktan niyo ako. Nilait niyo ako. Parang hain lang ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Puro problema lang. Hindi ka na namin kailangan sa pamilyang Su. Security! Dalhin niyo siya! Pa! 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 Mr. Chu, patawad po. Hihingi po ako ng tawad. Patawarin niyo po ako. Ano? Pangahas ka pang naging bastos kay Mr. Chu? Pingi ako nun. Walang respeto.
Baliw ako doon! Hindi ako karapat-dapat maging tao! Hindi ko sinasadya! Papatawarin niyo ako, Mr. Chu! Hindi ba kayo sigurado na pagdating nilang dalawa, katapusan niyo na agad? Nagkamali ako noon! Mr. Chu, humihingi po ako ng tawad sa inyo! Kung papatawarin niyo ako, gagawin ko kahit ano! Hindi na kailangan. Wala akong interes na manood ng palabas ng isang palabiro lang. Ayoko nang makita siya. Mr. Chu, naiintindihan ko po. Mr. Chu! Magsisimula ng salo-salo. Sandali lang. Tara na. Paalam po, Mr. Chu. Simula ngayon, tinatanggal na kita sa Teng Yuan. Ang industriya ng negosyo sa Timog Probinsya ay permanente ka ng ibaban. Mr. Chu, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sobrang tagal na. May pinagpaguran din ako. Kung may kailangang sisihin, sisihin mong sarili mo. Shusheng, bakit ang punong-puno ng respeto sa'yo ang leader ng pamilya Su at ang leader ng pamilya Lin? Dahil... Ngayon, may napakahalagang bisita ako. Nasa kamay niya ang 7 stars black card ng pamilyang Su sa Shenzhen. Gusto kong walang sabi ang Yunhai Shenten sa pagtanggap sa kanya, gamit ang pinakamataas na pamantayan. Sana ipaalam mo ito agad. Huwag kayong mag-alala, Miss Su. Agad ko pong ipapaalam. Kapag lumabas ang 7 stars black card, gagawin ng Yunhai Shenten ang lahat upang magbigay ng pinakamagandang serbisyo sa mga may hawak ng card. Zifei, isipin mo ng gusto. Ayokong may mapalampas. Mukhang mahalaga talaga sa yung fiancé na to. Ngunit, kailangan ko lang makuha ang loob niya. Si Shushing, mas komplikado pa pala kaysa akala ko. Hindi kita maintindihan. Oo, kahapon, inuwi kong mga regalo para sa kanya. Pero ibinalik niya lahat. Pakiramdam ko, mas malalim pa siya kaysa nakikita ko. Sana, mas maaasahan ko pa siya kaysa kay Wizi Shuan. Sa tingin ko, hindi niya bibigo na yung mga inaasahan. At ang mahalaga, hindi siya katulad ni Wei Jian na inihanda sa iyo ng pamilyang Wei mula sa Zhanzheng. Paano ka nakakasigurado? Naaalala ko, sinabi mo sa akin, alam mong kanyang tunay na pagkatao, na higit pa sa karaniwang tao. Ying, ikaw ba ay may tinatago sa akin? Ito? Paano naman? Zifei, ang relasyon natin ay mabuti. Paano kung magtatago sa'yo? Eh, sinabi mo dati. Hindi ba, yun ay para lang mailigtas ka? Kung sakaling siya ay mapahiya ng dating asawa niya, lalo na sa isang paboritong dalaga ng Shenzhen. Nauunawaan ko na. Sa totoo lang, ang pagkakakilala ko sa kanya, unang pagkikita namin, nasa malit na kainan sa kalye kami. Hindi mo aakalain na kakaiba siya. Napakasimple lang. Shushing, bakit kaya ang mga pinuno ng pamilyang Su at Lin ay ganyan ang paggalang sa'yo? Dahil kaya kong kontrolin ang buhay nila. Nagsisinungaling ka na naman. Ang pamilyang Su at Lin ang pinakasikat ng mga pamilya. Ang makakapagsabi sa kanila ay ilan sa buong lalawigan ng Nansheng. Isa na doon ay ang tao na si Mr. Sen. Kahit na si Ren Chengsen ang nandito, luluhod pa rin siya. Sige. Ayaw mong sabihin. Bakit ka naman nagsasabi ng kalokohan para lukuhin ako? Hindi ito kalokohan. Sige. Lahat ng sinabi mo ay totoo. Tara na. Huwag kang makialam sa iba. Konting salita lang. Sandali. Kuya, hindi mo ba alam ang kanyang ugali? Ngayong gabi espesyal na handaan, huwag na nating pag-usapan siya para hindi masira ang saya. Tama. Ate, sa tingin ko, mas mabuti pang huwag mo siyang siraan. Ang ate ko, kasalukuyang napakabastos. Kung may masabi ka man na ikakainis niya, baka siya pang pumalo sa'yo. Gagawin niya ba yan? Bumalik siya. Kung siya ang aksyonin ako, ang aking panganin na baya ang papatay sa kanya. Tama na! Huwag mag-away-away. Anong klaseng asal yan, Chocheng? Halika, umupo ka dito. Salamat po. Ngayong araw, ako mismo ang tumawag sa'yo. Walang dahilan para magdusa ka agad pagdating mo. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ang matandang lalaki na ito ay sumusuporta sa iyo. Lolo, di ba wala siyang kaugnayan sa atin? Bakit parang mas paborito mo siya? Siya ang bayaw mo at siya rin ang asawa ng apo ko. Paano mo masasabi na wala siyang kaugnayan? Tama na, Shin Yuan. Huwag mong galitin ang lolo mo. Bayaw? Bayaw nga ba siya? Tama na! Mukhang nandito na halos lahat. Simulan na natin. Teka. Ngayong gabi, lahat tayo ay iinom. Kung ganon, ito ang inumin. Ang Louis XIII. Remy Martin. Ito ay ang hari ng mga alak. Ha?
Lolo, ito ang espesyal kong regalo na pinili para sa'yo. Louis XIII? Lolo, ang alak na ito ay hindi basta-basta. Sikat ito sa buong mundo. Isang bote nito ay nagkakalaga ng milyon-milyon. Nagkakaalaga ng milyon-milyon? Ang isang bote nito? Oo, Lolo. Mukhang may magandang balita sa pamilya ni Shen Shuwan. Kung hindi niya magagawang maglabas ng ganito mamahaling alak. Hindi ka talaga mabibigo, Yunsi. Walang itinatago sa'yo. Lolo, narinig mo na ba ang tungkol sa Tiangheng Group na nag-alok ng bidding para sa isang bagong proyekto sa lungsod? May balitang may magaganap na gabi ng pagtitipon. Narinig kong lahat ng kanilang pamilya sa lalawigan ng Timog ay magsasama-sama sa isang lugar. Oo, sa bidding dinner kahapon, pinangungunahan ni ate ang lahat. Matagumpay niyang nakuha ang proyekto. Siya lang ang nanalo sa proyektong ito na may halagang bilyong-bilyon. Ang bagong proyekto ng lungsod ay napunta sa pamilyang Shen. Nanalo? Yun pong proyekto sa huli ay binigay ni Ren Qingsen sa pamilya Shen. Yun Neng, totoo ba ito? Oo, Lolo. Pero hindi naman kasing ganda ng sinabi ni Chen Yuan. Medyo may komplikasyon pa. Pero mabuti na lang, nakuha namin ang proyekto sa huli. Plano kong sabihin ito sa inyo pagkatapos pumana ng kontrata. Ay nako, ang batang ito. Napakagandang balita. Nagawa mo pang ilihim sa akin. Sige na. Ngayon, ang pamilya Shen ay talagang umaangat dahil kay Neng. Hay nako, kung ganun, malapit na siya maging isang sa mga pinakadakilang negosyante. Hay nako, pero hindi pa uli ang lahat. Nasa simula pa lang siya ng kanyang tagumpay. Hindi pa. Anong hindi pa? Ang proyektong nagkakalaga ng 200 bilyon dito sa bansa ay hindi to pangkaraniwan. Ngayon ay kaya na talagang humawak ng sariling gawain, hindi basta-basta. Sayang lang, sa bahay na ito may isang papansin. Yun Ning, huwag mo sanang masaktan ng kapatid mong babae sa kanyang mga salita. Ikaw ngayon ay isang pangkilala sa matas na lipunan. Pero kailangan mo mag-alaga na isang walang ginagawa na asawa sa bahay. Walang maitutulong sa'yo. Ayos lang yun. Pero kung kumalat ang balita, sigurado may masasabi tungkol sa'yo. Pagdating sa pagpili ng manugang, dapat matuto ka sa kapatid namin si Yunze. Ang pinili niyang kasintahan ay ngayon pumasok na sa Dragon Hall para bantayan ang hangganan. Pagbalik niya, sino bang hindi magbibigay ng respeto sa kanya? Alam ko. Mabuti at alam mo. Siya ay isang walang kwentang tao. Paano siya makakumpara kay Wubei? Kung may kahit 10% siya sa lakas ng iba, ikakapag-alay ko na siya. Pero sa mga taong tulad ni Xuxing, matagal na lang inalaga na mabuti si Yuning. Hoy bata, wag nang manghimaso. Ano mang pag-aalaga, ano bang silbi nito? Sa pamilyang Shen, hindi kami kulang sa mga tagapag-alaga. Xuxing, alam ng ate kong mga salitang ito ay maaaring hindi ka komportable sa mga sinabi niya. Pero ang katotohanan ay ganyan talaga. Bilang nakakatanda, inaasahan kong magkaroon ka ng kaunting pag-unawa sa sarili mo. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano ba talagang dapat mong gawin. Ay, dahil lang sa proyektong 200 bilyon, lumabas na agad ang tunay ninyong ugali. Ang transaksyon na ito, sulit. Ang ibig mong sabihin ay isang malit na proyekto ng 200 bilyon. Kung kaya mo, bakit hindi kang kumuha ng deal? Sa totoo lang, ako mismo ang nagbigay ng proyekto sa pamilya Shen. Xuxing, hindi pa nagsisimulang inuman pero para ka nang lasing. Nandito pa si Lolo. Kung gusto mo magpasikat sa ganitong paraan, baka lalo ka lang mapahiya. Ayaw kong makipagtalo sa'yo sa hapunan na to. Pero gusto kong malinawan ka. Nakuha ng pamilya siya ng kontrata dahil sa sariling kakayahan ko. Kaya pagkatapos ng party, ang Tianheng mismo ang tumawag sa akin para ipaalam na nakuha ko ng proyekto. Wala kang kinalaman dyan, Xuxing. Sige na nga, ba't pinapatulan pa ang tulad niyang walang silbi? Yung proyekto na yan na halagang 200 bilyon, kailan kaya siya makakalapit sa ganun? Si Lolo pa mismo ang nag-imbita sa'yo para sa hapunan na to. Hindi ba dapat may regalo ka para kay Lolo? Bilisan mo, kung wala kang dala. Hindi ka ba nahihiya na umupo sa tabi ni Lolo? Baka naman talaga wala kang inihendang kahit ano. Ha? Kung wala ako, ang pamilya Shen ninyo ay habang buhay na hindi makakalapit sa proyektong aabot sa 200 bilyon. Tungkol naman sa regalo, ito ang inihanda kong regalo para kay Lolo. Yung regalo mo, wala na mas nakakahiya pa dyan. Buti na lang, pamilya lang ang nandito. Walang ibang bisita. Chanpeng, sa susunod, sigurado niyong bantayan yung taong yan. Kakaya siyang kasama sa labas. Siya, karapat dapat ba siyang makasama namin sa mga okasyon? Hindi pwede. Tama na! Kung may tapang kayo, ipakita nyo sa labas. Dito lang kayo marunong magtapang-tapangan.
Para kanino ba talaga regalo? Sa inyo ba o para sa akin? Pag galing sa pamilyang regalo, mas mahalaga ang intensyon kaysa sa halaga. Ang malasakit ni Chuching, tinatanggap ko ng buong puso. Yung imported na alak, hindi ko gusto yan. Ay, mas gusto ko pa ang alak ni Chuching. Lolo naman. Sige na, tama na ang gulo. Umupo na kayong lahat. Chuching, huwag mo nang pansinin ang mga yan. Salamat po, Lolo. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Ang alak na ito, ang dilaw at ang labo. Chuching, anong klaseng craft beer ba to? Baka naman peke to at nagkunwari ka lang na maganda. Yan ang itsura ng lumang craft brew. Kalokohan! Akala mo siguro hindi kami sanay sa mamahalin, ha? Kahit na sa pagtingin ko pa lang, alam ko na hindi di kalidad. Paano kung may mangyaring masama kay Lolo dahil dyan? Kaya mo ba siyang panagutan? Shushing, pamilya tayo rito. Kung talagang wala kang maipakitang matinong regalo, sabihin mo lang, wala namang mangungutya sa'yo. Pero yan ay inumin ni Lolo mismo. Paano nagawa mong lukuin si ganitong bagay? Dahil lang sa kahihiyan mo, ilalagay mo pa sa pangalan si Lolo? Yung alak, hindi yan peke. Palasot pa rin. Shushing, ano bang gusto mong palamasin? Sinaktan mo si Mama at si Shen Yuan. Hindi pa kita siningil dyan. Ngayon pati si Lolo, sinusubukan mong lasunin? Ano bang ginagawa niya sa'yo? Miss Shen, kung ayaw mong maniwala sa akin, Alam mo naman kung ano talagang iniisip mo. Ikaw nang may alam. Tama na kayong dalawa. Baka naman nagkakamali lang tayo dito. Tumahimik ka. Anong pagkakamali? Ano, si Lolo pa mismo ang nagsabi na dala ang peking alak niyan? tama na! Naniniwala ako kay Chuching. Walang problema sa alak na yan. Yan ang iinumin ko ngayong gabi. Lolo, hindi mo pwedeng inumin yan. Yuneng! Tama ang sinabi ni Ate Lolo. Alam kong mabait ka kay Chuching, kaya hindi ako nagsalita noon. Pero ang totoo, hindi magandang kalusugan mo ngayon. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. May masamang intensyon siya. Mapanganib siyang tao. Ang alak na to, hindi karapat-dapat sa pagkainan! Ang alak na to, hindi karapat-dapat sa pagkainan! Genuine, bakit mo binasag yung bote? Lolo, eh kung nabasag na, hindi nabasag na. Si Shen Yuan naman, parang si kabubuti mo yan. Si Shen Yuan natin, iniisip lang kapakanan mo. Hindi mo naman siguro pipili ng isang taong nagregalo ng peking alak. Para saktan ka. Kayo! Wow, ang saya niyo dito ah. Nandito na pala lahat. Honey, buti dumating ka na. Pasensya na, may konting inaasikaso lang ako. Sana'y mapagpasensyahan niyo ako. Ay nako, walang anuman. Halika, umupo ka. Lolo, parang hindi ka masaya. Ano bang nangyari? Eh kasi kanina lang, may nagdala ng peking alak. Gustong saktan si Lolo. Peking alak? Ito yon. Medyo dilaw at malabo. Mukhang talagang hindi maganda. Kung hindi ko lang napigilan si Lolo sa oras, nainom niya na sana yan. Huwag mo nang titigan ang alak na yan. Ibigay mo na sa akin, itatapon ko na. Tumahimik ka. Kuya! Anong ginagawa mo? Bakit mo iniinom? Ayaw mo na bang mabuhay? Tumawag kayo ng ambulansya. Malalason siya. Tahimik. Ang bango ng alak. May matinding aftertaste. Anong peking alak ang sinasabi ninyo? Ang totoo, ito isang bihirang kayamanan. 100 taong ginawang alak. 100 taong alak? Totoo ba yan? Ube, hindi mo naman kami niloloko, di ba? Niloloko? Ma, hindi yan biro lang. Hindi basta-basta yan. 5 taon nang nakalipas nang magkaroon ng kaguluhan sa hangganan ng Kwansya. Ang pinuno ng Dragon Place mismo ang dumating. Ginulat ang buong bansa sa kanyang lakas. Pinalawak ang teritoryo at pinalakas ang bansa. Sa tagumpay ng piging, ang tagapangalaga ng Xiangjing ay nagdala ng alak na ganito, ang 100 taong ginawang alak. Ipinainom sa lahat ng bisita. Nagkaroon ako ng pagkakataon na matikman ito. Ang lasa nito, hinding-hindi ko makakalimutan. Itong alak na dila na tagapagtanggol ng Shanjeng. Kung totoong ang alak na ito,
Magkano kayang halaga nito? Sa ganitong klase ng alak, pwede natin itong ituring na pambansang alak. Hindi ito nasusukat sa pera lamang. Sa buong bansa ng Daksha, ganitong uri ng daang taong alak. Sa tingin ko, iilan na lang ang mga naitira. Ibig mong sabihin, totoong alak na ito? Ito, hindi pwedeng totoo yan. Chen Yuan, saan mo nakuha ang alak na ito? Nasaan ang naitira? Hindi naman siguro isa lang ang baso nito. Oo nga. Ikaw, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ay naging manguna ng pamilya Shen, di ba? Ang alak na ito, saan mo talaga nakuha? Regalo ng kaibigan ko. Ibig sabihin, 5 taon nang nakalipas, nandoon ka rin sa hangganan. Sa isang paraan, oo, ikaw, hindi ka ba nagsisinungaling? Ano? Sa tingin mo ba, ang alak na ito ay ninakaw ko? Aba, pwede nga. Baka nga ninakaw mo nga ito. Kung hindi, anong klaseng kaibigan ang magre-regalo sa'yo ng ganyang kamahal na alak? Tama, sigurado ninakaw niya yan. Tama na, hindi naman kailangan magsalita ng ganyan. Kung ang tagapagtanggol ng Xiangjing, kung siya talaga ang may-ari ng alak na ito, hindi niya ito basta-basta ipapamigay sa iba. Ibig sabihin, totoo palang lahat ng sinabi ni Chuxing. Kung ganun, ang alak na ito. Kung nasira man lang, hayaan na lang natin. Tayo rin naman ay iisang pamilya. Ang nangyari ngayong araw, papalagpasin ko na. Pero tandaan mo, kung sa labas ito nangyari at nabasag mo ang bote ng alak, buhay mo ang kapalit. Opo, naiintindihan ko po. Malinaw po. At ikaw rin, dahil sa'yo galing ang alak na ito. Kung tunay ngang bihira ang alak na ito, dapat sinabi mo kaagad ng malinaw. Ipiniliwanag mo sana. Kailangan mong akuin ng malaking bahagi at pananagutan. Tungkol sa alak na ito, malinaw na lahat ng sinabi ko. Ang ayaw maniwala, sila. Ang nagsabing peke ito, sila. Ang sumira sa bote, sila rin yon. Tapos ngayon, ako ang sisisihin mo? Bakit? May reklamo ka? Kung ano sinabi ni Wubei, yun lang ang pakikinggan mo. Tao siya ng Dragon Palace. Ikaw, may karapatan ka ba na kontrahin siya? Taga Dragon Palace? Ang yabang naman. Anong alam mo sa asal mong yan? Yung sarili mo, ni isang daliri niya, hindi mo kayang pantayan. Tama na! Tapos na ang pagtatalo. Umupo na tayo at kumain. Shushing, hindi sa sinisisi kita, pero 5 taon ka na namamalagi sa pamilya Shen at umaasa lang kay Yuning. Walang ginagawa kundi kumain at tumira. Hindi ka ba nahihiya? Ngayon at nandito ng bayaw mo, pabayaan mong tulungan kanya. Ha? Tumulong sa akin? Oo nga. Mahal, maganda naman ang takbo ng karera mo sa Dragon Palace ngayon. Bakit hindi mo siya bigyan ng trabaho? Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo ba ang Dragon Place ay kahit sinong hampas lupa ang pwedeng basta na lang pumasok? Teka lang, sabi mo kanina nasa hangganan ka rin 5 taon nang nakaraan. Gusto ko lang malaman, may nagawa ka ba doon? Tumuwid sa 3,000 linang hangganan. Para lang sa Dragon Place ng Daksha. Ako si Chuxing, ang pinuno ng Dragon Place. Walang alay ng buhay ang kailangan. Sariwang prutas at mga ulo ng kalaban ang aking handog. Ipinapaabot ko ito sa Daksha, sa 3 emperador at 5 hari, sa araw at buwan, sa bansa at lipunan. Ngayong araw, ay ating pinalawak ang teritoryo. Ikaw ang pinuno ng Dragon Palace? Ang pinuno ng Dragon Palace? Mahal, sinasabi mo ba na siya ang pinuno ng Dragon Palace? Hindi yun posible. Baka nagkakamali ka lang. Tignan mo nga ang itsura niya. Siya ba talaga ang pinuno ng Dragon Palace? Dragon Palace? Pinuno? Pasensya na. Nadala lang ako sa emosyon. Nagulat lang talaga ako. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ano man ang itanong mo? Sasagutin kita ng direkta. 5 taon nang nakalipas. Magulo ang hangganan ng Daksha. Mag-isang pinuksan ang pinuno ng Dragon Palace sa mga kaaway. Pinalawak ang nasasakupan. Pinalakas ang bansa. Pinatatag ang kapalaran ng bayan sa pamamagitan ng Dragon Veins. Walang kapatay sa kanyang henerasyon. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para angkinin ang kanyang mga nagawa? Alam mo ba kung anong parusa ang kapalit niyan? Nagsasabi lang ng totoo. Sige na, tama ng ingay. Gusto niyo po bang mag-away? Lahat kayo, pasensya na. Ngayong araw, ako ang huling dumating. Ang hapunan ng pamilyang ito, ako ang taya. Waiter, Sir, ano pong may tutulong ko sa inyo? iswipe mo ang card na ito. Babayaran ko na. Opo, sir. Pero siya, hindi ko siya iniimbita. Ihiwalay mo yung sa kanya. Babayaran niya ang sarili niya. Siya nang bahala doon.
Ube, anong ibig mong sabihin? Isang maliit na parusa lang ang pambabasto sa pinuno ng Dragon Palace sa isang mabigat na krimen. Pero dahil tayo na may iisang pamilya, pwede ko naman itong palampasin. Pero kahit papano, kailangan pa rin siyang turuan ng leksyon para matuto siya sa susunod. Hindi naman tama yan. Ang konsumo dito sa Yuna Shengten, isa sa pinakamahal sa buong Southern Province. Kahit hati-hati ang bayad natin ngayon, malaki pa rin ang gastos. Si Shushing naman ay walang trabaho. Paano niya mababayaran to? Di maghuhugas na lang siya ng pinggan dito. Pahupain muna ang sarili. Huwag puro kahibangan ang iniisip araw-araw. Ube, ikaw! Lolo, alam kong gusto mo siyang ipagtanggol. Pero pagdating sa Dragon Place, kung palagi mo siyang pinagtatakpan, ang buong pamilya natin ay mapapahamak. Shushing, kung ako ang tatanungin, humingi ka na ng tawad sa bayaw mo. Silingin mo na lang palampasin ito. Tapos na sana ito. Wala namang gustong gipitin ka. Ikaw kasi, matuto kang mabasa ng sitwasyon. Kung hihingi ako ng tawad, hindi niya kakayanin. Ayos! Matapang ka ah! Ano pang hinihintay nyo? I-check out mo na siya. Sir, bayaran niyo na po. Shushing, bakit ba palagi ka na lang ganito? Isang sorry lang naman yon. Anong mawawala sa'yo? Sabi ko nga, kung hihingi ako ng tawad, hindi niya kakayanin. Magbabayad ba? Ito ang iswipe mo. Naiintindihan mo ba? Mali ka. Yung card niya, walang karapatang ikumpara sa card kong ito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang card na hawak mo ay talagang eksklusibo at limitado? Pinakamataas na antas na card? Tama ka. Shushing, pwede bang tigilan mo ng pagpapanggap? Alam mo ba kung gaano katanga ang mga sinasabi mo? Yuning, tigilan mo na. Baka nga totoo ang sinasabi niya. Waiter, gusto kong itanong sa'yo, meron ba kayo ditong mga customized at limited edition na card? Pasensya na po sir, sa Yuna Shengten wala po kaming ganong VIP card. Mukhang ganun na nga. Ang card mo, wala talagang kwenta. Sino bang nagsabi ng VIP card ay kailangan galing sa Yunhai Shenzhen? Ibig mo sabihin, gagamit ka ng card ng ibang lugar para magastos dito sa Yunhai Shenzhen? Talagang kakaiba ka talaga. Sige, kung sa tingin mo VIP card yan, pagbibigyan kita, ibigay mo yan. Isaswipe ko na. Sige. Sir! Lumabas ang 7-star black card! Lumabas ang 7-star black card! Lumabas ang 7-star black card? Dali! Inotify mo si Miss Su! Dalhin mo ako agad doon! Error sa pagbasa. Ang card mo na basura, hindi talaga maswipe. Siguro kulang ng permiso ito. Palitan mo ng ibang reader. Hindi talaga mabasa. Kahit magpalit ka pa ng marami, walang kwenta. Shushing, dapat alam mo na. Kahit gaano ka pakalakas, ang huling resulta hindi magbabago. Para itong project na ito na nakuha ng pamilya Shen, ganun din ang kaso. Hindi mo dapat tinanggap ang project na yon. Sa lakas ng pamilya Shen ngayon, hindi nyo ito kayang pasanin. Hindi kaya, paano mo nasabi na hindi kaya ng pamilya Shen? Binigyan tayo ng channel ng project na ito dahil pinapalagan nila tayo. Kung kaya ba ng pamilya Shen ng project, mas mabuti kasi sa'yo ang channel. Sige na. Huwag mo nang tutukan ang project ng ate ko kung naiingit ka. Gamitin mo ang card mong mura at pumunta ka na sa kusina para maghugas ng pinggan. Sir, kung talagang walang parang para makabayad, kailangan namin gumamit ng mas malakas na paraan. Tumahimik ka! Manager, bakit ka nandito? Umalis ka na! General Manager ng Yunhai Shenzhen. Kinikilala kayo, Mr. Chu. Ikaw ang pinakamahalagang bisita ng Yunhai Shenzhen. Simula nang ito itinatat, sundin mo po ako upang pumunta tayo sa pinakamataas na floor para sa pagtitipon. Ano? Totoo pala ang card na ito? Maganda. Ngunit, hindi pa nababayaran ng bill ng mesa ko. Babayaran ko gamit ang card na ito. Hindi na kailangan, Mr. Chu. Libre ng lahat ng ginastos mo dito sa Yunhai Shenzhen. Hindi mo na rin kailangan mag-alala sa gastos ng pribadong kwarto mo. Hindi naman ganun kalaki yun. Pagkatapos ng lahat, may mga gusto magbayad talaga. Tama ba? Yuning, ayoko na makipagtalo sa'yo. Pero may mga bagay na kailangan kong sabihin. Hindi mo talaga ako lubos na nakikilala. Kaya, huwag mo ipilit ang iyong pananaw sa akin. Hindi tayo magkapantay.
Alam ko. Alam ko. Hanggang ngayon desperado kang dalhin ng pamilya Shen sa tagumpay. Pero hanggat hindi mo lubos na kikilala ang iyong sarili, hindi mo matatamong iyong mga pangarap. Ang project na 20 billion ito, sa kasulukuyang lakas ng pamilya Shen, hindi ito kayang tanggapin. Kaya pinapayuhan kitang talikuran ito. Kapag nagkaproblema, ang magiging kabayaran ay ang pagbagsak ng buong pamilya Shen. Wala na akong ibang sasabihin. Mag-iingat ka. Lolo, alagaan mong kalusugan mo. Paalam. Dalhin mo ako sa itaas. Sobrang labis. Grabe talaga. Yung tao na yon, gusto ba yung pumunta sa langit? Tama, huwag ka nang magalit ate. Hindi natin siya papansinin. Nagsiselos lang siya dahil nakuha natin yung project na 20 billion. Dahil lang sa inggit yun. Oo, naiinggit siya. Sabi pa niyang bitaw na natin agad? Akala niya sino siya? Siya ba ang may hawak ng Chanhing Group? Alam ko, huwag kayong mag-alala. Marit ang paningin niya, walang naabot sa buhay. Ang mga sinabi niya, hindi ako maaapektuhan. Simula ngayon, gagamitin kong lahat ng lakas ko para silang bagong proyekto. Ang pamilya Shen ay tiyak na aabutin ng bagong taas. Sa oras na iyon, makikita niya. Ganyan talaga. Ayos, yan ang aking mabuting anak. Kapag ang pamilya Shen ay nakalutang na sa taas, ang taong iyon ay magsisisi. Ngunit, ano nangyari sa VIP card na yon? Hindi naman yung VIP card ng Yunhai Shenteng, pero nagdulot doon ng ingay sa general manager ng Yunhai Shenteng. Oo nga. Sinabi pa niya, si Shushing ang pinakamalagang bisita. Simula lang itayo ang Yunhai Shenteng para sa isang VIP na may espesyal ng karapatan, pero wala namang dapat ganito. Ano ba yan? Isang simpleng VIP card lang naman. Ano kayang laki ng posisyon niya sa lipunan dahil doon? Tignan niyo nga ang anyo niya. Parang patay na. Maaring malagay siya sa gulo dahil dito. Yuning, meron bang mga bagay sa pagitan mo at ni Chuching na hindi mo sinasabi sa akin? Lolo, siya si Chuching ay matagal na silang nagdiborsyo. Shen Yuan! Nagdiborsyo? Hindi lang yan. Ang pamilya natin, sa muling pagsisimula, ang unang puhunan natin ay mula kay Chuching. Anong ibig mong sabihin? Noong una, si Shusha ang nagbigay ng puhunan? Ibig sabihin, 5 taon na nakalipas, nakakonect na siya sa Chanheng? Tama. Paano ito posible? Ang Chanheng Group ay malapit ng kaugnay sa Longyan, isang malaking korporasyon. Si Shusha ay parang walang kwenta lang. Paano siya nagkaroon ng connection sa Chanheng Group ng ganong katagal? Ganoon nga. Kung siyang ang may ganitong kakayahan, bakit pa siya delikado sa pamilya natin ng 5 taon? Hindi niyo pa naiintindihan? Ang pagpapanatili kay Chuching ay susi sa matatag na pag-unlad ng pamilya Shen. Ngunit ngayon, nasira niyo ng lubusan. Hindi mo dapat sabihin yan, Lolo. Ngayon naman ang pamilya Shen ay hindi naman maghihirap, di ba? Tama. Kapag napamahagi na ng lubusan ang proyekto mo, Yuning, sa wakas, ang pamilya Shen ay tiyak na lalago at uunlad. Oo, Lolo. Kailangan mo magtiwala sa kakayahan ko. Ako si Shen Yuning. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa iba. Siguradong madadala kong pamilya Shen sa tagumpay. Hello? Zulin, anong nangyayari? Miss Shen, may masamang balita. Ang mga kasosyo ng Shen Group ay tumatagi makipagtulungan sa atin. Anong sinabi mo? Hindi ko alam. Ngayon, 70% ng mga kasosyo ay nagpadala ng forma na ang daloy ng puno ng Shen Group ay tuloy mapuputol. Paano nangyari ito? Huwag kang mag-alala. Ikaw muna ang magpatatag ng kumpanya. Ako namang lalapit sa mga kasosyo. Hahanap tayo ng solusyon agad. Hintayin mong balita ko. Miss Shen, ngayon nagkritika na po na para simulan ang bagong proyekto. Kapag naputol ang pondo, ang proyekto ay hindi na uusad. Kung hindi ito mapapalagad, ang 200 bilyong multa sa paglabag ay sisira ng tuloy sa kumpanya. Naintindihan ko. Yuning, may nangyari ba? Hello, Ginoong Zhao. Kumusta po? Ako po ay... Ginoong Zhu, kumusta po? Ako po ay... Pasensya na. Utos ni Ginoong Zhu. Hindi namin tinatanggap ang mga tawag mula sa Shen Group. Dapat hindi na kami sumagot. Ginoong Bai, kumusta po?
Si Shen Yuning ba ito? Wala akong dapat sabihin sa'yo. Mag-ingat ka na lang. Hello? Kumusta po? Ginoong Fu. Ako po ay... Shen, sa kakayahan mo, hindi ka pa umaabot sa pinakamataas na pamantayan para makipagtulungan sa amin. Dati, sobrang pabor na binigay namin sa'yo. Ngayon, isa-isa na naming babawiin. Pakiusap, agad mong isauli mga order. Ate, ano ba talagang nangyari? Sabihin mo naman sa amin. Paano nangyari to? Isang gabi lang naman. Paano nangyari? Ate, ano ba talagang problema mo? Ang pamilya Shen ay hindi talaga makakaiwas sa pagbagsak. Mr. Chu, ang aga mo namang dumating ngayon. Palagi akong nasa oras. Mr. Chu, para sa'yo. Salamat. Sige, diretso na ako sa punto. Miss Su, anong iniisip mo? Sabihin mo lang ng tapat. Mr. Chu, nagbibiro ka lang. Dumating ako sa Asia ngayon para sana matupad mga kasundong kasal natin noon. May utang na loob ang Kin at ang aming pamilya, Chu. Kung hindi naman sobra ang hinihingi ni Miss Su, ikokonsidera kong itong tanggapin. Kaya, kung si Miss Su ay maaaring magsabi ng tapat, iyan ang pinakamabuti. Nice kung mag-asawa tayo, Mr. Chu. Pwede. Pero gusto kong malaman kung bakit. Ang relasyon namin ng pamilyang Su sa Shanjing ay hindi kasing ganda ay pinapakita sa labas. Sa mga nakarang taon, ang pamilyang Su sa Shanjing ay naging magulo at walang katiyakan. Kaya gusto nilang gamitin ng kasal para patatagin ang pamilya. Ngunit, hindi ko gusto ang taong papakasalan ko. Pero, ang pamilya Su ng Shanjing ay may karapatan na magdesisyon sa kasal mo. Tama, walang duda. Ngunit sa pagitan natin, may isang kasulatan ng kasal. At ang kasulatang iyon, kahit ang pamilyang Su sa Shanjing ay walang dahilan para hindi kilalanin. Teka, ano bang espesyal dito? Tama. Sa kasulatan ay nakalagay ang isang bagay na hindi maaaring labagin ng pamilyang Su. Sana ito ngayon. Ang kasulatan ng kasal dati ay hawak ng aking lolo. Ngunit 3 taon na nakalipas nang mamatay ang lolo ko. Ngayon ay nasa lola ko na ito. Sa makalawa, kaarawan ng aking lola. Gusto kong si Mr. Chu ay sumama sa akin pa uwi. Una, upang ipagdiwa ang karawan ni Lola. Pangalawa, upang kunin ang kasulatan ng kasal. Pwede. Mula nang pumanaw ang aking lolo, ang pamilya Ken ay lalong naging may kinikimkim na galit sa akin. Baka pati ikaw ay pahirapan nila kapag sumama ka sa akin. Dahil sa pagitan ng pamilyang Ken at pamilyang Su ay may matagal ng alitan. Kaya sa pagbabalik na ito, hindi ko magagamit ang mga mapagkukunan ng pamilyang Su. Huwag kang magalala. Dahil nangako ako sa'yo, hindi ko hayang magkaberya ang lahat. Tungkol naman sa handaan ng kaarawan, ako nang bahala. Ipinagkakatiwala ko na sa'yo, Mr. Chu. Ako rin maghahanda para sa dinaasang pangyayari. Sige, kung ganon, magkita tayo sa makalawa. Sige, magkita tayo. Ipaalam sa Dragon Palace at sa lahat ng tagapagtanggol. Ang ganda ng mamahaling regalo. Sa loob ng 2 araw, padala ito sa pamilya Qin ng Jiangsu sa ngalan ni Suzy Fei para batiin ng matandang Qin ng Qin. Opo, bukod pa dyan, ipahayag ang utos. Ako ay formal lang tatanggap ng posisyon bilang pinuno ng Dragon Palace. Masusunod po, bagong pinuno.